Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ay naging sentro ng kontrobersiya matapos isa publiko ang mga akusasyon laban sa mga ilang tauhan nito. Ayon sa ulat, ang mga pangunahing individual na sinasabing mastermind at protektor ng katiwalian sa PDEA ay kasalukuyang iniimbisigahan na ng korte. Ang ebidensya laban sa kanila ay naging bahagi ng pampublikong talakayan. Ang mga impormasyon na naitala ng PDEA ay nagpapakita ng mga anomalya na nagaganap sa loob ng ahensya. Sa isang pahayag ng tagapagsalita ng PDEA, ipinahayag niya na mahigpit nilang sinusuri ang mga aligasyon at seryosong kinikilala ang problema ng korupsyon. Nangako rin sila na magkakaroon ng malalim na imbestigasyon upang mabatid ang buong katotohanan sa likod ng mga paratang. Ang balitang ito ay naging usap-usapan sa lipunan at nagdulot ng pangamba sa mga mamamayan hinggil sa lagayan ng PDEA. Naasahang magkakaroon ng masusing pag-aaral ng korte sa mga akusasyon upang mabigyang linaw ang sitwasyon at magsilbing paalala sa lahat ng kalagayan ng integridad at pananagutan sa hanay ng mga kawani ng gobyerno. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magkadalawang pangalan, di ba? Kasi yung iba, Maria, Kuri, may Kutiba sa Buli, di ba? Ganon. O, yung pangalan. Pero ikaw, dalawa yung passport mo. Is that allowed? Na pwede kang kumuha ng dalawang passport sa magkaibang pangalan, pero isang tao? Yan ang sagutin mo. Yan, Senator Bato, isama mo sa investigation. Can you forward this? Pero sa nanood yan si Senator Bato. Nood yan mamaya. Senator Bato, susuportahan kita if you are fighting for the truth. Katulad ng sinabi mo doon sa mahalin natin ang Pilipinas. Pero ito hindi palalagpasin ni Maharlika at ng taong bayan. Di ba? Bakit si Bitong nandoon at nagtitistigo pa ang hitad? Ang yawa, nagtitistigo pa na si Marcos Jr. ay hindi bangag. Yan ang sagutin nyo sa taong bayan. Sagutin nyo yan sa taong bayan. Bakit? Okay, ano to? Lies sa ahas, trademark 2 passport, sabi ni Basay. Grabe ang mga tiwaling pinapaswado ng gobyerno. Oh my God. Ayan. Itag siya to si Senator Bato para malaman niya to. Dapat diretso na ang tanong at mga impormasyon na natanggap kay Senator Bato, sabi ni Randy Canubas. Okay. Ngayon, ano po yung mga issue doon sa okay, sa mga sinasabi ni Senator Bato. Okay, Senator Bato, sabi mo, yung hearing na yon ay para sa national security. Ayaw mong ma-jeopardize ang national security. How come this Emeterio Bitong or Ramil Bitong merong dalawang passport? At bakit siya nandyan sa PDEA na hindi naman siya in-appoint o disapprove yung kanyang appointment? Bakit siya pinapayagan ni Lasso na magkaroon ng access sa mga files na hindi siya legal na in-appoint ng Civil Service Commission? Paliwanagin mo yang si Lasso at si Bitong, Senator Bato. Okay? Sabi mo, you have to be, gusto mo lang maging objective ka, as fair, Okay? You want to what? To know the truth. This is the truth. Pero kailangan nyo pag-usapan sa may hawak tayong ebidensya, huwag kayong mag-alala. Senator Bato, bago ako magdakdak dito, meron tayong pangtampal na ebidensya sa sinasabi ko. Okay? Kaya nga yung mga challenge sa mga hitad dyan. Gasuan si Marlica. Mga giatay. Anyway, ngayon, sabi mo, kailangan maging objective tayo makapag-formulate ng legislation. Okay? At bakit nagkaroon ng leakage? Actually, Senator Bato, kasi parang yun ang in-highlight ni Senator Bato magkaroon ng legislation, bakit nag-leak ang leakage? Bakit nag-leak itong mga dokumentong ito? So question, Senator Bato, please do your job. Alam ko gagawin mo to. Aasahan namin to. Kung ikaw ay para sa tama at magkaroon tayo ng mga batas
na dapat sinusunod na hindi dapat nakakapanghimasok ang katulad ni Bitong sa PDEA nakakapag-access ng mga impormasyon kahit siya ay hindi inapprove ng Civil Service Commission, isama mo yan. Sabi mo, aalagaan ninyo ang karapatan, okay? Ang karapatan ng taong bayan, alagaan ninyo, parusahan nyo to si Lasso at si Bitong, ipakuha nyo ang mga dokumento, hindi nyo pwedeng gawing AI yan. Kasi pag i-deny ito ni Lasso at ng Civil Service Commission, baka takutin ni Lasso, takutin ni Lisa, ilalabas natin dito ang ebidensya, not right now. Ilalabas ko kaya bago, you know, checkmate kayo dito, bata. Sabi mong, ano kayo, army? Giatay. Nang bata ako, army din ako eh. Meron akong armas, yung, alam niyo yung ano ng saging, dahon ng saging. Yung ano ng saging, ginaganon. Tapos gagano mo, tumutunog-tunog. Sundalo rin ako ng bata ako. Anyway, my God, nakakagigil. Nakakagigil itong mga Jenayupak na ito. Oh. See? May bago na naman kayong pupunteryahin ngayon, mga kababayan. Yan ang i-message nyo kay Senator Bato. Okay? If you have the capacity to just cut the video, i-message nyo kasi I don't have time. Kasi after ko magdakdak dito, nagpapahinga na rin tayo, di ba? Kasi kanina nag-interview tayo, ngayon, dakdak na naman tayo, parang si Lisa, parang lamok. Teka muna. Okay, go. Right. So next, sabi ni Joey at ni Sas, ay ni Pebbles na bakit daw tahimik ang social ang mainstream media, halos daw hindi ako mapangalanan. Wala na tayong asahan sa mainstream media, okay? Pero ang Manila Bulletin ay nagbalita. Okay, pinangalanan nila ako buong buo. Okay, Vlogger Maharlika at Claire Contreras. Wow, what a beautiful name, ha. Okay, yan. Pero yan ba ay negative or positive? Bato dares vlogger Maharlika to face Senate probe on alleged PDEA leak. Bakit ito? You know what? Ang maganda lang dito sa Manila Bulletin, at least hindi sila natakot kay Lisa na pangalanan ng pangalan ko. Okay? Sabi dito, Senator Ronald De La Rosa challenged Los Angeles-based vlogger Claire Contreras, who goes by the name Maharlika, on Tuesday, April 30, to face the Senate in its inquiry regarding the alleged leakage of a confidential document from the Philippine Drug Agency. Ano ang na-miss dito ng Manila Bulletin? Ang gusto nila isalaksak sa taong bayan, naku, lagot si Maharlika, pupunta sa Senate, naku, masa-cite in contempt. Kasi yan sinabi sa Senator Bato eh. Kasi daw, para pag nagsinungaling daw ako, sabi niya, hindi pwede isum. Kasi dapat dito sa Senado, physical. Kasi kapag, pag nagsinungaling siya, ma-cite in contempt. Kayo kaya i-cite in contempt ko lahat. Kulong kayo. Lahat ka dyan sinungaling, jutang Genevis kayo eh. Oh. Cite in contempt ko kayo lahat. Walang matitira. Lahat ng senador shoot sa bangin. Okay, basahin natin to si Bulletin. Ay, ano ba to? Yeah, Manila Bulletin. Okay, wrapping up the hearing of the Senate Committee on Drug Order and Dangerous Drugs, De La Rosa was irked after reading a Facebook post of Buljakan used by Contreras, wherein she asked if the senator was paid by First Lady Liza Tanas. Okay, you know kung sino na yan. My God. We are trying our best here, sabi ni Senator Bato, to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan ngayon. Pati ako, tinitira. Nasagot na kita, Senator Bato, sabi ko sa'yo, hindi kita dudurugin. Kasi abangan ko pa yung May 7. I will give you a chance to shine, okay? So I'm not gonna say anything bad right now. I will hold my horses. Yeah, tigidig. Okay. Sabi niya, we're not siding with anyone, but now even I'm being lambashed. Hindi naman lambashing yun. Nagtanong lang ako kung nabayaran ka na ba ni Lisa. Nasagot ko na yun kanina sa first part. Okay? Sabi dito ng Manila Bulletin, De La Rosa mentioned that he's willing to shoulder Contreras' travel expenses in order to attend the Senate hearing. Wow! Ito mga bulletin na ito. Dapat, alam niyo, ang tunay na journalist, dapat nag-cite kayo ng mga batas. Ano ba ang batas ng Amerika, ng Pilipinas? O, diba? Ano ba ang mga federal laws namin dito? Hindi naman pwede panghimasukan niyo ang aking teritoryo. Uy, Manila Bulletin, wala bang matino-tinong journalist sa inyo?
bago sana ninyo inatter ito, you have to be responsible journalist. But you are not responsible at all. Nagbumukha kayong tanga. Pwede ba? Pwede ba ibang ipatawag ang isang Amerikanang itim ang buhok? Ipatawag natin niya si Juan Pedro na yan. But dali natin dito sa Pilipinas. Can you really do that? Really? At do you think susundin ko yung mga dikta nyo sa akin? Kayo ang susunod sa akin. Kayo ang susunod sa batas, not sa akin. You follow the law. You follow the law of the Philippines at law ng Amerika. Oh, wag ganon. Nagbumukha kayong bobo lahat. My gulay. Palitan na natin tong lahat ng mga ito dyan. Okay. Sabi ni Senator Bato, I feel insulted and it's very unfair accusation because I'm doing my best to conduct a very objective and very fair hearing. It's not an accusation. It was a question, darling. I will hold my horses right now. Okay? Sabi ni Senator Bato, baka yung gusto niya yung masusunod. Wala naman ako gustong masunod. Gusto lang ng taong bayan, maayos na investigation. Yung magaling, yung pang FBI, ano sabi mo, pang Harvard ba yun? Ano sabi niya FBI? Yung pang FBI standard. Okay. Wala akong nagko-comment lang ako di ba? Kasalanan ba namin? Active na active kami sa social media? I answered that already. Sabi ni Senator, I am the chairman. I have to run the show. Wala naman ako sinabing ako mag-run ng show. I have my own show here. And now we're 16,000 live viewers. Can you make it 20,000? Katulad ng kahapon. Okay, thank you Palangga. Sabi niya, baka gusto niyo agad-agad na i-crucify agad natin, na gusto nila i-crucify. Sabi, yan yung gusto niya. Kaya siya, nagagalit siya. Hindi naman ako nagagalit, nagtanong lang naman ako Palangga. Sabi niya. Sabi ng bulletin, the hearing stemmed from an interview of former PIDEA agent Jonathan Morales who went to Contreras regarding the leakage of a confidential document that contained the alleged involvement of President Marcos in illegal drugs. O buti sinulat nyo yan. Pero dapat si Marcos dito ang headline. Hindi si Marlica. Ano mapapala ng taong bayan? Na gusto nyo akong i-prosecute? Bulletin, lahat kayo, lahat. Ano mapapala ng taong bayan sa akin? May hahabulin ba ang taong bayan sa akin na ako ba ay naglustay ng pera? Ako ba ginagamit ko ang Malacanang para magsunog ng jutak ng brain cells sa kabangag-bangag ni Kuting? Ang headline nyo, Manila Bulletin, dapat si Marcos Jr. Ilagay nyo dun sa headline nyo na according to Jonathan Morales, Jonathan Morales confirmed that this paper, was real, not AI. Yan ang headline nyo. Ba't si vlogger Marlica? Nagnakaw ba ako dyan? Wala man ako ninakaw dyan sabi pa niya dito. Sagutin ko to mamaya after nito. Sabi niya, according to the document, dated March 11, 2012. Wait. Asan na yung Marcos? This was based on the pre-operation report that Morales himself crafted. According to the document, dated March 11, 2012, a confidential informant personally appeared before the PIDEA to report that a group of showbiz and political personalities, dito palang mali kayo Wala naman sinabing group of showbiz Meron ba? Marami sinabi pala si Morales. Sabi niya, according to the document dated March 11, confidential informant personally appeared before PIDEA to report that a group of showbiz and political personalities are frequently using illegal drugs at residents in Rockwell. Hindi na pinangalan si Maricel. Okay lang din yun. Pero dapat kasi, as a journalist, when, what, yung 5 W's and 1 H. Di ba? Meron dapat ganun ang mga journalists. Kapag nagbabalita sila. Pero bakit wala si doon? Bakit wala si Maricel Soriano doon? Di ba? 5 W's, pinag-aralan natin yan. Okay? O yung iba. Okay? Kahit i-google yan. 5 W's and 1 H. Sino? Who? Sino ang involved? Bakit? May mga pangalan doon Di ba? Sino yung mga taong involved doon sa pangyayari? Bakit personalities chuchu? Dapat ulit-ulitin nyo. The President, Marcos Jr. Who? Sino? Si Maricel, si Marcos Jr. Pero mas didiinan nyo si Marcos Jr. Yun ang tamang journalism. Yeah, that's the way of being a truthful journalist. Diba? Sino? What? Ano nangyari? Hindi nyo nga, you failed.
You failed. O, tignan natin. Baka nangunguna lang ako. Okay? Tignan natin kung ano nakasulat. May sinabi ba dito? Na sumisinghot? Okay. There was also providing authority to operate. Ito, sabi dito, according to the, meron. Using illegal, meron. There was also a document providing authority to operate for surveillance and casing in Makati that involved the vehicles, He even mentioned that the order came from former executive Paquito Ochoa. Junior General then asked the Senate panel to invite Ochoa to the next hearing. Okay, meron naman pala. Okay, however, PDEA Director Moro Virgilio Lazo said the allegations by Morales are fabricated and have no basis, stating that they expect genuineness from him, citing various cases that have been filed against him. Kung nagsisinungaling pala si Morales, bakit hindi kasuhan ni Lazo? Kung ito'y sinungaling, bakit hindi kasuhan ni Lazo at ni Coting Jr.? Right? De La Rosa said that the end game for this hearing is for the truth to come out and not vested interest, hidden agendas are involved. I hope an authorized disclosure of disclassified documents may bring a country down. That's just the focus here. Having a pulboronic, bangag-bangag president may bring, it's happening now, may bring a country down. Okay? O ibabagsak ang bayan. It's happening now. Having a bangag-bangag, pulboronic, addictus benedictus ay makakapagbagsak sa taong bayan, not the documents. Kasi the reason why may mga lumalabas na dokumento dahil sukang-suka na ang mga tao na nasa gobyerno, kaya pag may mga problema, instead na isumbong doon kay Tulfo, isumbong mo kay Maharlika. So meron na tayong ngayon dalawang sumbungan. Pag mga kangkangan, 'di ba, mga kachipan, mga away ng kapitbahay o nagmag-asawang kaletsyan, si Tulfo yun, eksperto siya doon. Pero pag issue ng lipunan na makakapagbago ng buhay ninyo at masintensya natin, mapalayas natin ang mga bangag, kay Maharlika nyo isumbong. Yan yung nangyayari. Kaya babalikan ko yung way of journalism ng mga ito. Di ba? Bakit? Bakit ang headline nyo? Why? Bakit it's about me? Sino si Maharlika? Wala namang katungkulan sa gobyerno. Bakit hindi si Marcos ang i-headline nyo? I know that. I studied journalism also. Alam ko yung mga ganyang datingang mga balita. Kung sinong gusto nyong idiin. Diba? Kung sinong gusto nyong i-sensationalize na mga balita. Kaya pwede ba, even GMA7, nagbalita, isang vlogger, Pati si Marcos Jr., I think na kay Joey yun eh. Na kay Joey. Pakinggan natin to kay Joey. Follow nyo nga to si Joey Palangga. Follow nyo yung mga nagbubuwis buhay. Okay, Joey. Ito ba yung GMA? Pakinggan natin yung GMA. Shit, may loan better na naman. Ito ba yan? Ito yata. Nawala na. Baka pinireport ka na, Joey. Anyway, wala na yung vlog mo. Wala na yung video mo kanina na napanood ko. Wala na. Anyway, so yung GMA nagbalita din sila. Na kesyo, may vlogger, Diyos ko, saan ba kayo nag-aral ng journalism? O bayad na rin kayo? I'm just asking. Imagine mo walang pangalan. Vlogger lang. Okay, buti pa yung Manila Bulletin. Kompleto yung pangalan ko. Tapos si Marcos Jr., hindi rin pinangalanan nila. See, ibig sabihin, itong mga mainstream media, it's either bayad sila o takot sila or vested interest. Well, it's all vested interest. Ayaw nilang pangalanan si Marcos Jr. na bangag-bangag. Ngayon, mga kababayan, mag-question kayo dyan. Baka may gusto kayong mga katanungan sa buhay ng mga palangga, I will answer it. Okay? Now, bayad na yung mga yan, sabi ni What the Fuck. Okay? Sabi ni Melda Ligasmin, narinig ko kay Maharlika, kay Atty. Trixie na hindi ka pwedeng padala ng subpoena dahil nasa Amerika kasi territorial law at hindi ka pwedeng tawagan sa Senate. Ayun na ang sabi ko. Di ba sinagot ko kanina kay Admar sa SMNI, sa DZAR. Okay, I'll go with that, with that issue now. Ano sabi mo dito? Maharlika sa Senate hearing. Okay, 2 points na gusto kong pag-usapan. Yung mga hitad, okay, gusto nila akong pakasuhan. Okay? Bring it on. Okay? Nililista ko na lahat ng kaso ko. Para si Morales lang. Bring it on! Pangatlo, yung binibida-bida na nare-report nga nitong bulletin na ito,
na ako ay what? Papapuntahin sa May 7 dyan sa Senado? Hindi man natatakot. Sabi ko, hindi ako natatakot. As long as legal. You talk to my uncle, Sam, and my grandfather, Biden. You talk to them. Oh, kausapin niyo sila. Oh, kausapin mo, Lisa, di ba malakas ka? Alam mo, ang lakas makabobo nitong mga mga taong gobyerno at ang mga media. Sabi ko nga, dapat bago, you know what, Manila Bulletin, itong pagsusulat-sulat ninyo na ipapatawag ako, dapat meron kayong sagot dito na ipaliwanag sa taong bayan na talaga bang maipapatawag ako based on this law, Article Chuchu, and the Federal Chuchu, the bilateral Chuchu, mga ganon. Dapat merong mga reference or attachment doon na ma-educate ang taong bayan na ay, wow! Ipapatawag si Maharlika sa Senado. Yay! Buti nga, karma niya. Kasi ayon sa batas, na ang Senate of the Philippines ay mayroong pagsaklaw kay Maharlika na i-extract ni Lisa. Diba? Dudukutin ni Lisa, sabi nga ni Sas, dudukutin ni Lisa, okay? Tatawag lang siya sa DFA ng Hi Louie, paki-extract si Maharlika, pakidala sa Senate. Nagmumukha kayong syunga bells. My God, dapat palitan na kayong lahat. Mapamidya man, dyan sa Senado, ang VO-VO nyo talaga. Yeah, VO-VO. Ganon nyo, kaya naging dugyot ang ating bayan dahil ang mga dugyot mismo ay nasa Malacanang. Ang mga dugyot mismo ay nasa Senado. Ang mga mainstream media na puro kadyotahan lang alam. Puro payola eklabush. I-educate nyo yung taong bayan na matuto kayo. Oh, mabuti pa nga ito si Sas. Basahin natin kay Sas. Maganda yung sinabi ni baby girl. Okay? Okay. Okay, you learn a lot from this girl. Anong sabi ni baby girl? Okay, may sinabi ba siya eh? Okay. The Philippines redacted. No, ano to? Ito. Sabi ni Sas, 18 hours ago. Ito basahin ko sa hindi nakakarinig. Sabi niya, the BBM admin's legal showdown versus Maharlika. Needless to say, Maharlika is now the accidental leading voice of the opposition against the BBM administration. It is sure real twist of fate, given that Maharlika gave about 6 years of life defending BBM. That's true palangga. Maharlika's live stream audience is something mainstream media could wish for, about 20,000 live viewers almost every day. Maharlika is a blogger, an American citizen based in California. She is now embroiled in an issue that already reached the Senate, the PIDEA leaks, which was about a surveillance against the then Senator Marcos Jr., Marisol Soriano, on alleged drug parties at the latter's Rockwell condominium in March 2012. The surveillance operations request, as ex-PIDEA agent Morales testified, was allegedly stopped by Pinoy's Executive Secretary Paquito Ochoa, who was an associate of Marcos Jr.'s wife, the Lisa Fair, with their law firm. Senator Bato de la Rosa wanted to summon Maharlika to physically attend the hearing. If Maharlika wouldn't attend, he promised to issue a warrant of arrest, yun nga sinabi ni Bato, against those who wouldn't attend, which would definitely include Maharlika. The purpose for Maharlika to divulge her source. That's not gonna happen. This move sounds strange because the Philippine Senate has no jurisdiction over Maharlika, as she is an American citizen living outside Philippine territory. How can the warrant be served? That's true. Not attending a Senate inquiry is also not covered by the extradition treaty between the U.S. Ito yung naisip ko kanina na salita, okay, and the Philippines. Thank you, baby girl. If they want to extract Maharlika from the United States, this requires doing beyond a hey Louie, di ba? Yung pag-utos ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Locsin para manipulahin ang mga dokumento para ipagdukot ang distressed mother at ang mga bata. Alright? At 2 bata, nagtagumpay si Lisa at si Francis Lloyd Chua para dukutin sa pamamagitan ng pag-fabricate ng mga fabricated crime at mga pagpupush-push o pag-aabuso ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. sa mga papeles na sinabi na inutos sa kanya ni Lisa kapalit ng appointment ni Teddy Boy Locsin right now sa panahon ni Bangag Jr. Okay, tuloy natin sinabi ni Sasso.
If they wanted to pursue Maharlika in the United States so she could divulge her sources, the Philippine government will have to deal with the First Amendment right of Americans and the Reporters' Shield Law of California. There is now growing jurisprudence in the United States that bloggers have the same protection as journalists, even in terms of protecting the anonymity of their sources. That's good, baby girl. Okay, this is going to be tough legal showdown between the BBM admin and Maharlika. They will have to file cases against Maharlika in a U.S. court, and as this has First Amendment right implications, the Philippine government will have to face a throng at First Amendment rights scholars, legal advocates, and NGOs in the United States. BBM's interview with Sarah Ferguson, where his staff shut down the interview, will not be taken well by the Americans and will be considered as strong evidence in U.S. courts that this admin is keen on silencing its critics. Well, na-report ko na nga yung mga hinayupak yan dito. This makes Maharlika's platform as the strongest platform there is now. Thank you, baby girl, for saying this. It is the perfect platform to leak Philippine government wrongdoings, as Maharlika can guarantee the complete anonymity of her sources under the protection of U.S. laws. In fact, Philippine mainstream media is no match to the protection Maharlika can give sources that could divulge government wrongdoings. Kaya nga maraming nag-report talaga na mga informante. The BBM admin can continue to destroy Maharlika's credibility, but looking at the outstanding live viewers of Maharlika, it's not working, darling. Thank you, Sas. Yun na nga. Bago sana si Senator Bato nag-emotional, inalam muna nila yung extradition treaty, bilateral whatever relationship ng Amerika and Pilipinas. Wala namang problema sa akin eh. Bago niyo ako papuntahin sa Senate, dapat nasa tamang proseso. Legal, naaayon sa constitutional rights ko bilang isang Amerikanang itim ang buhok. Na pumuputi-puti na nga eh. Diba? Ay, nako, ambot sa inyong mga lubot. Pinagluloko niyo Pilipino. Hi, Chester. Si Chino Mirabueno, palangga. Thank you. What else? Ano ba yung hindi ko na-tackle dito sa ating topic today? Yeah. Ngayon, ang pinaka-highlight ng ating issue ngayong gabing ito, okay lang online and virtual. Bakit ako pupunta sa Philippine Embassy? Sino nagsabi niyan? Mac, okay lang daw online or virtual. Bakit sa Philippine Embassy? Hindi naman ako saklaw ng Philippine Embassy. Sa US Embassy. Why should I go there? Are you really not using your brain cells? Or your neurons? My God. Oh. Di ba palangga? Bakit ako sa Philippine Embassy? Anong meron sa Philippine Embassy? Hindi naman yun ang embahada ko eh. US Embassy ang embahada ko. Sabi niya, Senator Bato, review nyo nga. Ito pag-review ang konstitusyon. Giatay. Via Zoom. Wala problema sa akin. Zoom. Gusto nyo ngayon na eh. Unahan na natin. Di na ako. Well, honestly, I would love to be there. Okay? I would love to be there. Basta, ito lang ang aking, eto Senator Bato, gusto mo talaga? Kahit na hindi natin sundin ng batas ng Pilipinas, gusto mo pumayag ako na pumunta, ng Amerika. Mag-hire ka ng mga pogi-poging bruskong bodyguard ko. Okay? At ayoko ng 1, 2 dosena para protektado yung alindog ko. Okay? Tapos, bulletproof lahat. Oh, yan. Basta brusko, ayoko ng may tiyan. Gusto ko may 6 packs. Oh, naamon niyo ko. Baka may gusto dyan. Di ba? Hi, Dance. Okay? Basta may 6 packs, yung mga bodyguard, mga bruskong pogi, tapos ang height, okay na sa akin ng 5'8" pataas. Okay? Okay na yun. Di ba? Yan ang mga ano natin. Yung pamasahe, yung mga bodyguard ko, bayaran mo lahat. Bayaran mo na yung pamasahe ko. Kasi naman binubulsan nyo lahat dyan eh. Yung mga jutang ginemis na mga tiwali. Kasi na ibulsan nyo, ibayad nyo na lang sa brusko-brusko kong bodyguard. Pero kung pipilitin nyo ako dahil sa kagustuhan nyo, FBI ang escort, why not? Basta mga pogi. Ayoko na mga makyoho katulad ni Lisang walang ligo. Diba? Kaya kay Kuting na sumisinghot ng ngiwi. Ayoko na may mga bisyo. Gusto ko malinis. Tapos dapat mayroon drug test na mag-present sa akin.